ang sabi ng asawa ni Harry Roque kay Representative Ace Barbers. A statement of Mrs. Myla Roque on claims of Ace Barbers. Ace Barbers is an abusive individual. Wow. Nako, sino kaya abusive dito? Ayun yung magpakita. He abuses his immunity from libel with the claim that I am an incorporator of Lucky South even when there is no single document linking me to it. I flew to Singapore for treatment, but his malicious interpretation proves why his panel never accepted any of my medical certificates, not just from my long-time doctor, but even hospitals. And I traveled because I have right to travel, as guaranteed by the Constitution. And Kong Barbers, you are not somebody who can declare my family wasak. Check your mirror. Wow! Sana all. Matapang pong sinagot ng asawa ni Harry Roque. Parehas na lang, mag-asawa talaga to. Ay, naku, ang gagaling. Ang gagaling lumusot na usual. Nagpa-Singapore para magpagamot. Ay, nako, eto na naman po tayo. Bagang mayaman, na politician, asawa ng politician, whatever, at kailangan humarap sa Senado, sa Kongreso, etc. etc. Ang nangyayari, biglang lumalabas yung mga sakit. Mga sakit na nagmamagic-magic na lang. Bigla na lang nagmamagic ang mga sakit. Diyos ko, nakakagulat. Pag yan, natutuhan na, bahala kayo. Ano mga pinagagawa nyo? Kahit kulot to, hindi to salot. Dali. Punta tayo. Sa asawa nito na si Harry Roque. Punta tayo dito. Dito. Ito yung hindi nagtatago. Ito yung hindi nagtatako. At Evelyn Saracha, good morning. Francisco, uy, baka sa Indonesia na naman. Doon bang tagpuan ng mga nagtatago? Kasi next week kailangan na ito humarap. Kailangan na ito humarap. Pag hindi ito humarap next week, nako, mangyayari na yung nangyari sa asawa niyang kay Harry Roque. Ano mga trip nito? Mahilig magtatago mga taong to. Tayo. Ano yung sinasabi ni Harry Roque dito? Magandang araw sa inyong lahat, Nasaan man kayo? Ito na naman po ang spokes. Nangangayayat to. Tala nyo, nangangayayat. Sana all. Asensya na po kayo, hindi na natin nasusunod yung Tuesday, Thursday at Sunday. Dahil ang sabi ng kapulisan, binabantayan na nila ating mga broadcast. So anyway, wala naman po tayong krimen na ginawa. Wala po tayong linabag na batas. Ang naghahunting po sa atin ay ang Kongreso. Ahala na kayo maghusga kung makatarungan ba ang investigasyon na ginagawa ng Kongreso. Wala daw siya nilalabag na batas. Pero ayun, nagtatago nga talaga si Harry Roque. Ulitin natin sabi niya. Hindi na natin nasusunod yung Tuesday, Thursday at Sunday. Dahil ang sabi ng kapulisan, binabantayan daw nila ang ating mga... Binabantayan. Natatakot rin pala to si Harry Roque. Baka matungtun. Broadcast. So anyway, wala naman po tayong krimen na ginawa. Wala daw siya krimen. Wala daw siya nilibang na batas. Pero eto nga tayo, nagtatago pa rin siya po. Naghahunting po sa atin ang Kongreso. Bahala na kayo maghusga kung makatarungan. Naghuhusga kami kasi ikaw, kung wala kang tinatago, wala kang maling ginawa, ba't ka ngayon nagtatago? Ba ang investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Pero nakikita nyo naman, kada hearing nila kung anong ginagawa nila kay Vice President at sa lahat ng mga resource persons, the thing speaks for itself, res ipsa loquitur. So sana naintindihan ninyo kung bakit ang aking posisyon ngayon, dadalhin ko sa husgado yan at sa Lunes. Dadahilan nila sa husgado. Doon na lang daw. Po, isasampan na yung aking petisyon at hahayaan natin ang Korte Suprema magdesisyon. Bilang isang alagad ng batas, officer of the court. Ginamit na naman ang Korte Suprema ni Harry Roque para makaiwas sa mga issue-issue. Ang galing, di ba? Ang galing na attorney. Channel Paris. Good morning. Ano yan, pang 13 likes ka ba? Kung wala tinatago, lumabas ka niya. Namamayin natin nyo.
Yan ang itsura. Magpapaturo nga ako dito kung paano pumayat. Pumapayat to. Yung double chin nga, ano na. Tawag dyan, naglalaylay na. Susunod po tayo kung ano man maging desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayong araw, pag-usapan po natin ang tatlong bagay. Si Ace Barbers, si VP Sara, at ang Maisog Rally ngayong hapon. Yung Maisog Rally nyo, inulan na. Binastos pa nung isang nag-speech yung flag ng Pilipinas. Diyos ko po, bakit? Ginawa pong umbrella. Apakatanga. Ace Barbers, nagpa-interview po siya. At ang mga sinabi niya, yung misis ko daw, incorporator sa Lucky South. Unang-una. Pangalawa, dami daw ebidensya na ako ay talagang dawit sa Lucky South. At pangatlo, syempre, ang sinabi niya na yung misis ko ay pumunta sa Singapore para tumakas. Well, Ace, alam mo, nagugulat ako dahil nung kami na may magkasama sa Kongreso. Ito, mahilig to sa mga yung mga throwback. Close nito, ninong ako sa ganyan. Walang connection kung ano mga relasyon nyo sa issue mo ngayon. Nahala tayo si Harry Roque. Yung isa estudyante yan, student daw niya dati sa law. Wala kaming pakialam kung student mo siya sa law. Ngayon may issue ka, sagutin mo at yung mga tinuruan mo magagaling na. Kaya nga nasusukol ka ngayon, di ba? Kasi nga di mo malusutan. Kaya nga nagtatago ka. Wala kaming masamang tinapay niyan. At nagugulat na lang ako na talagang iba mga sinasabi niya ngayon. Naintindihan ko naman yan. Utos yan ng speaker na talagang design si Harry Roque dahil pinagbibintangan na tayo sa maraming bagay. Thank you. Thank you, Channel Paris. Pero ganun pa man, ulitin ko po ha. Kung sa akin ang galing yan, paano naman sa akin makakarating yan? Tanging mga napakalapit lang kay Presidente, merong ganyang access para makunan siya habang sumisinghot ng pulbrone. Diyos ko! Eto na naman! Niraraso na naman! Yung walang kakwenta-kwenta pulburon video! Harry Roque! Masyado kang guilty. Lagi mong tinatapik ang pulburon video. Masyado kang guilty na ikaw ang may gawa nito. Sabihin natin, hindi ikaw mismo, pero ikaw ang nag-utos para gawin yan. Diyos ko, huwag ka na tayo magsinungaling dito, Harry Roque. Lagi ka na lang nahuhuli, magsisinungaling ka pa. Pero in any case, ano ba mga sinabi ni Ace Barbers? Unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Marios naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso. Kung hindi incorporator, papuntahin mo. Ipa-explain mo. Diba ang dali-dali? Kung hindi, bakit ba kasi takot na takot kayo? Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Sana patas lang tayo, no? Dahil paano pa naman maniniwala ang mga tao sa mga investigasyon ng Kongreso kung puro kasinungalingan ang sasabihin ng mga... Nako, porque hindi pabor sa'yo, porque hindi pabor sa'yo, kasinungalingan na. Mga kongresista, ilang beses na po yan naisiniwalat kung sino ang mga incorporators ng Lucky South. Hindi po dyan kasama ang aking may bahay. Ang aking konklusyon ngayon, talaga nagkakalat na lang sila ng kasinungalingan dahil naniniwala sila kung paulit-ulit nila ikakalat yung kasinungalingan, baka maniwala ang... Kung paulit-ulit sasabihin ng Congress at paulit-ulit yung i-deny o magtatago o sinong lalabas na sinungaling? Sino? Di kayo, diba? Kung hinarap nyo to at sinagot nyo ang Kongreso, di napahiya yung Kongreso. Diba? Kung wala talaga kayong connection, ipakita nyo yung dokumento, ipakita nyo dapat ipakita ang mga ebidensya na hindi kayo konektado, tapos pahiya sila Ace Barbers. No, ayaw nyo noon, mapahiya sila. Pero hindi. Eto, yung asawa mo lumipad na, ikaw patuloy ang pagtatago. Ay, Diyos ko, tapos sasabihin nyo, wala kayong kasalanan. Sinisiraan lang kami. Tira ulo! Ng taong bayan. Pero mabuti na lang po, televise lahat ng hearing, no? ng quad, no? Nakikita niyo kung paano sila maging mapang-api sa mga witness. Nakikita namin na marami kayong sinungaling. At paano nila abusuhan ng kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga, no? Pero malinaw po doon, walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Ang tanging Ulit-ulit tayo, Harry Roque. Involvement ng misis ko doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamay-ari ng bahay sa Baguio. Pangalawa, meron nga pong nahuling puganting Chino doon. Pero wala po siyang kinalaman sa Pogo. Talaga ba? Naman po, no, na-publish naman po yung red alert ng
Talaga? Interpol. Wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China. Hindi po dahil sa Pogo. Wala pong kahit anong... Pero, wanted pa rin. Bakit doon sa inyo tumira? Ha? Lulusot ka pa, Harry Roque. Ay! Minsan, sa sobrang kaka-explain mo, nagmumukha kang tanga. Yun lang yun. Yung sobrang depensa niya, makikita mo nagiging ano na lang, tanga. Attorney nagiging tanga. Kasi nga, nagsisinungaling. Lusot ng lusot. Ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa Pogo. Ay, naku po. Ewan ko ba kung bakit nakukuha nila ay, naku rin sa'yo. Nito, samantalang sinasa publiko naman ang mga hearings. At pangatlo, ang sabi niya, napakadami daw ebidensya na nagdadawit sa akin sa Lucky South. Naku, is naman. Ang tanging ebidensya mo ay yung sinamahan ko, si Cassie Ong, na hanggang ngayon naman. Ay, meron pa po isang ebidensya yung pangalan mo. Andon sa isa sa mga dokumento. Ha? At meron pa yung organizational chart ba ang tawag doon? Andun rin si Harry Roque. Deny pa more! Naninindigan siya na siya ay Whirlwind Corporation. Yung nagpapaupa lang sa Lucky South. At malinaw naman na sinamahan ko siya para magkaroon ng rescheduling of payment. Walang kinalaman sa lisensya. Ang hirap, pagpaulit-ulit na sinabing kasinungalingan, pati sila naniniwala na sa kasinungalingan. Diyos ko, ikaw yon. Ikaw ang paulit-ulit sa kasinungalingan. At ngayon, paniwalang-paniwala ka na sa kwento mo. Bakit sila nagsisinungaling? Kasi talagang hindi... Binabaliktad talaga ni Harry Roque. Wala akong madiin. Bakit nila akong madidiin? Wala po talaga akong kinalaman sa mga Pogo. At ang Talaga ba? Nakaabala, nakakuha ko ng reports na yung ilang mga resource persons, pinipilit ngayon ng mga kongresista na, alam niyo ba kung sino gusto nila idawit sa Lucky South? Walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Diyos ko. Ang imagination nyo talaga, ano? Ang imagination nyo, masyado kayong advance. Masyado kayong advance mag-isip. Ano naman kinalaman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan sa mga yan? Talaga namang hindi niya. Alam nyo, ito, sila ang naglalaglagan sa sarili nila. Ha? Hindi natatapik si dating Pangulong Digong dito sa issue ni Harry Roque. Ngayon, mayroon ka maririnig na sabi daw, sino ang nagko-connect? Si Harry Roque. Chinichismis doon sa mga nanonood sa kanya. Nadamay daw. Nadamay daw, di umano. Si Digong. Imbes hindi yan alam, ha? Pinapakita nyo na ina-advance thinking yun na parang ready yung mga TD sheets na naman maubag magpauto. Ha? Magpauto na naman kayo. Nakita anino ng Lucky South. Gaya ko po, na minsan hindi ko nakita anino ng mga tao sa likod ng Lucky South. Kaya nga maski sinasabi ng iba na sabihin na natin naging abogado ka ng Lucky South, ano ngayon? Trabaho ng abogado yan. Ang katotohanan, bakit ko naman sasabihin naging kliyente ko yan kung hindi naman naging kliyente, di ba po? Bakit nga ako papayag na sabihin nila ako legal counsel? Isang 5 duling, hindi naman sila nagbabayad, di ba? Magbayad naman sila kung sila ay magiging kliyente ko. Dahil ako po, 34 years nagpa-practice, halos lahat ng kaso ko po kinalaman sa karapatang pantao. Sabi ni Francisco, oy, hindi kaya si AR ang nagmaneho sa sinakyan airplane. Kasi di ba nung last time hindi nakapag-attend si AR kasi daw meron flight school. Lilipad daw si AR. Mahilig sila sa liparan Mahilig sila magsiliparan. So kung ikaw ay ang kaso mo wala namang kinalaman sa karapatang pantao, magbabayad talaga sa akin. Bakit hindi? Ako naman ay professional. So sana po, dito lang po tayo sa katotohanan. Well, ang sabi din ni Ace Barbers, tumatakas daw ang misis ko. Hindi po. Nagpunta po siya sa Singapore para po sa kanyang health condition. Nagpunta po siya sa isang hospital. Naman, ginagaya naman si Doc Willie Ong kasi maganda ang medical sa Singapore. Naks naman. Style nyo, bulok. Style nyo, bulok. Ngayon, na pinapatawag ang asawa mo, biglang lilipad pa Singapore? Sino ang niloloko nyo? Yung mga DD shits? Na mga uto-uto? Diyos ko. Meron pong record yan. Sana itigil na itong pagsisinungaling. Ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang misis ko, dinadawit nila? Ako lang naman talagang in-order ni speaker na dapat. Kung nagpakita ka na, Harry Roque, kung gusto mo maintindihan, kung nagpakita ka na, binigay mo na yung dokumentong sabi mong ibibigay mo,
Wala, tapos na. Wala na, hindi naman nadamay ang asawa mo dito. Ha? Harry Roque, isip-isip din minsan. Oy, good morning! Kape-kape tayo, Edward La Chica. Good morning. Hindi, nagtatago pa rin. Nowhere to be found na naman. Nowhere to be found. Oy, Chris Mabin Malyari, good morning. Nowhere to be found po na naman si Harry Roque. Yung asawa La Chica, nagpa-Singapore. Magbe-medical treatment, mga sosyal, yaman! At pulbusin, dahil nga ako'y sinisisi doon sa pulburonic video, dapat doon sa larawan ng mga Pogo King and Queen. Yung pulburon video, todo depensa na naman si Harry Roque. Ha? Todo depensa na naman siya. Hindi daw po siya ang nasa likod noon. Talaga. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako, dinawit ko mga kapamilya nyo, malalaman nyo kung gano'ng kasakit. Na madawit ang mga mahal. Ala, mangdadamay na. Nanakot na po si Harry Roque. Mangdadamay na daw po siya ng pamilya. Nako. Delikado ka dito. Representative Ace Barbers. Tinatakot ka na, Tinatakot na po kayo ni Harry Roque. Nagtatago na, nagtatakot pa. Ala, dapat mahuli na yan. Dapat mahuli na yan. Nananakot na po Dahil sa buhay na wala naman dapat kinalaman sa bangayan sa politika. Alam niyo, politika, panandalian lang yan. So lilipas din yan. Bilog ang mundo. Minsan nasa ibaba, minsan nasa ibabaw. Pero kaya nga, nasa ibaba ka ngayon. Kasi masyado kang naging gahaman sa ibabaw. At ngayon, bumagsak ka. Dahil gahaman ka, Harry Roque. Kaya na-sure po, no? Na hindi kayo mananatili sa ibabaw ng mahabang panahon. Talaga. Iwanan na natin sa Ace Barbers na yan, no? Abay, pag-usap. Ito, tama. Tama ang comment ni Celso Ubaldo. Nangako kasi na magbibigay ng documents. Di naman pala gagawin. Di ikaw ang sinungaling bakla. Hindi, totoo. Totoo. Siya ang nagrepresenta na ibibigay, isusumite ang dokumento. Siya po. Si Harry Roque ang nagpresenta na magbibigay ng dokumento. And the rest is history. Hindi na nagpakita ng dalawa na ata na hearing. Wala na. Drawing na. Sabi naman ni Wilson Agas, nandoon, hideout ba talaga ang Davao? Wilson? Ito sabi ni Edward La Chica, lulusot pa, Roque. May kasalanan ka, hindi ikaw ang batas. Sumunod ka sa batas. Masyado kang namumuliti ka. Kasi para hindi ka mahuli sa Pogo. Tatakbo ata to next year. May plano to, kaya nagbibida-bida. Ano naman natin, yung paghaharap ni VP Sara doon sa Committee on Good Government. Ang sinabi niya, you may skin me alive, throw my ashes to the wind. Nakikopya na. Kay Shemenet, itong si Harry Roque ng linya. Pero hindi siya titigil na manilbihan sa taong bayan. Yan ang politiko. Politiko, mga trapo, ganyan kayo. Mga pabida. Ay tapang. At merong pagmamahal sa bayan. So, sa totoo lang. Style nyo yan. Sa mga supporter nyo, nagpapabida-bida kayo. Pwede maglaro si VP Sara dahil politiko naman siya. Pwede siya mabigay ng mga pangako na pwede naman niyang balik. Wait. What? Ano, Mama? Bye, love you. Would you cook for yourself? Yeah, I'll cook myself na lang. Because you're alive? Yeah. No. Bye-bye, love you. Bye. Bye-bye. Gilitan ng sarili ng leeg. Kita nyo naman. Magpapasupil sa paninilbihan sa bayan. Nasisisi niyo ba ako kung bakit talaga namang ang kinikilala kong leader ngayon ay si VP Sara? Talaga ba? Hindi VP Sara. At bagamat ang ating alyansa ay dahilan kung bakit ako ngayon ay iniipit ng mga tambaluslos, hindi po ako nagsisisi. Dahil sa tingin ko, ang kinakailangan leader ng Pilipinas ay kaya mo. Merong tapang at nagpapakat. Sino ang namumulitika? Sino? Sino namumulitika? Ang ginagawa ni Harry Roque is pamumulitika. Tingnan mo? Pinopromote niya si VP Sara.
maging leader ng bansang Pilipinas, ha? Na hindi nga makapagpaliwanag ng budget niya. Kung masagot niya ang budget niya, pwede pa ako maniwala. Pero parehas si Harry Roque, si BP Sara, ang sasagutin lang yung COA, yung mareklamo sa kanya. Ayaw niya sumagot sa Congress. Diyos ko talaga. Ano na tayo, BP? Totoo. Tama na yung kaplastikan. Makikita nyo naman si BP Sara, parang ama rin niya, walang kaplastik-plastik. She says what she means and means what she says. No? At bahala na kayo. Bratinela nga eh. Brat. Spoiled brat. Diyos ko. Kung ayaw sa gusto nyo. Pero sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit napapamahal ang mga Duterte. Kasi nga, kakaiba sa isang politiko. Napapamahal ang mga auto-auto nyo, mga supporter. Kasi dinadaan nyo sa show. Isang malaking pelikula ito ng mga Duterte walang kwenta-kwenta, kumbaga fake, taga-fake. Na marami talagang nauto, lalo na yung ama na war on drugs, ha? Na hanggang ngayon, ang dami pa rin drugs. Nakapakatanga. Totoo. At sana po, marami pang mga leader ang lumabas sa ating bansa na gaya ninyo. Dahil kapag nagpakatotoo, yun nga po, lalabas din dyan yung integridad ng pagkatao. At kapag ang isang tao ay nagpapakatotoo, ayan, mahirap po yan magnakaw. Dahil mahirap niyang itanggi ang kanyang pagnanakaw. Mahirap daw magnakaw. Yung may mga integridad na gaya daw ni BP Sara. Mahirap daw. Hindi daw magnanakaw. Talaga ba? Ano nangyari sa funds? Ba di masagot yung funds? Ari, paki-explain. Nakaw. Kaya naman po, kahit ano pang sabihin ninyo sa pamilyang Duterte, wala naman po pwede magbato ng sila kurakot. Siyempre, may mga kaso yung ilang mga tao nila, pero wala po talaga makapagdadawit sa mag-ama sa kahit anong issue ng korupsyon. Kaya nga po itong 125 confidential fund na palagi nilang ginigate kay BP Sara, hindi po yan lilipad. Bakit? Una-una, hindi naman ang galing sa kanya yung pera na yun. Galing yan sa contingency fund na ang presidente nagbigay. Pangalawa, kaya nga ang tawag ay pera ng bayan po ito, ha? Harry Roque, pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Kaya gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginawa nyo, kung anong ginawa ni BP Sara sa funds na yun. Yun lang naman ang tanong. Napakasimple ng tanong. Ano ang ginawa sa pera? Sino ang naka-receive ng pera? At meron pa bang natira sa pera? Kaya nga diba, it's either isole, yung buo yung funds. Confidential fund, hindi po pwedeng isiwalat kung isan yan. At pangatlo, naniniwala po ako doon sa sinasabi ni BP Sara na hindi po yan kinurakot. Talagang yan po ay ginamit doon sa mga kadahilanan kung bakit merong confidential funds. Kaya nga, sige, hindi kinurakot. Ipakita nyo nga yung resibo. Pero okay, kanina ka pa nababasag. Kaya lang kung ano yun, national security po yan. Saka napakaliit po. Dinadaan mo lang sa mga intellectual speech mo. Kung ikukumpira nyo ngayon sa halos 3 bilyon na confidential fund ay binigay sa presidente. Bakit bilyon-bilyon ang binibigay sa presidente? Dito nga, Rinaldo, ito si Harry Roque, parang diversion, wow. Diversion tactics. Tawag dyan yung parang panglilito lang ba si Harry Roque? Yan. Ha? Panglinlang lang si Harry Roque. Sa totoong nangyayari. Ha? Alam niyo naman to si Harry Roque. Hindi, ito ang tao na wag yung paniniwalaan. Bakit? Pabalik-balik ang nito, ang posisyon. Ito ang literal na salot. Bakit? Nag-Duterte, PBBM, nag-Duterte ulit, Vice President naman. Ang tunay na balimbing ay si Harry Roque. Ayaw bigyan ng isang kusing ang Vice President. Sagutin niyo. Sila yung dalawang pinakamataas. Siya ang pinaka-literal na balimbing sa lahat. Na opisyalis ng bayan. Kung merong kadahilanan para bigyan ng confidential pa ng presidente, siguro naman meron din dahilan para bigyan ng kaunti ang Vice President. Pero hindi na nga po siya nagreklamo. Wala na. Tapos na nga po yan. Yan ay nangyari ng 2022. Pero hanggang ngayon, ayaw bitawan. Kasi nga po, wala nang ibang issue. Kasi nga, walang sinasagot! Walang sinasagot, Harry Roque! Pinapainit ulo ko! Issue na mailabas. Pinapainit mong kulot! You cannot good morning, Ilya. Good morning. Full stop. O nga pala po ha, ewan ko kung kailan nyo mapapanood ito, pero ngayon po ay anibersaryo ng deklarasyon ng Marcelo.
Naalala ko pa po nung dineklaryan Marcelo na yan. Batang-bata po ako. 8 years tayo. Ito na naman tayo sa history. Channel Paris. Harapin kurakot mayor pa lang harapan kurakot mayor pa lang si Sara. 12 houses, mga signature cars, branded items. San ka pa, di ba galing kurakot? Ay nako, simpleng mamayan nga ang mga Duterte. Ano ka ba, Channel Paris? Baka manggalit sa'yo si Harry Roque at mga DD shits. Simpleng mamayan yan, yung anak ni Rodrigo. Grabe ang mga bags, ang mamahal. Wala pa trabaho yan. Simpleng mamamayan lang yan. Mauto-uto ang mga supporter ng mga DD shits. Years old pa lamang ako. No? Ilang taon ba ako? No? 66, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 years old. Pero naalala ko po yan. Bakit? Kasi nga po kamag-anak ko si Joey Salonga. At yung bahay namin dati sa Pasay, dyan kami nagtatago ng mga wanted ng martial law. No? Nag-i-history na meron kaming secret taguan para sa mga... kung pinakulong lahat ng mga kalaban ng gobyerno. Yung isang tipo. Kasi kapag nagdeklara ng martial law, pwede mapawalang bisaya na. Pero naniniwala pa rin ako sa integridad ng ating judikatura. Kaya naman po, naniniwala ako na magkakaroon tayo ng katarungan habang ang judikatura ay nananatiling independent. Ay nako, Harry Roque. Sa totoo lang, parang kagaya lang ito kay Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Kung lumabas na si Harry Roque, tapos na ang mga problema niya. Hindi na siya magla-live pa. Lalo na pag binigay na niyang dokumento, tapos ang usapan. Ibigay mo ang dokumentong pinangako mo, paliwanag mo, ipaliwanag mo ng mabuti, finish na. Pero hanggang nagtatago ka, kagaya ni Kibuloy, 16 days nagtago, marami ang madadamay. Yung KOJC nadamay. Yung ilang mga members, may mga namatay. Dahil kay Kibuloy, marami ang napirwisyo. Ito rin ang ginagawa ni Harry Roque. Marami rin napipirwisyo. Sa paghahanap pa lang sa kanya. Ang gastos na naman ng gobyerno niya sa kanya. Tapos, once mahuli to, gagawin na naman yung playbook ni Kibuloy. Sumuko daw siya. Pag may naniwala pa talaga sa playbook ng mga DD shits na to, ang tatangan nyo na talaga, promise. Kaya nga po, sana, wala nang marami pang mag-retire dyan sa hukuman na yan. Isa lang po mag-retire dyan, alam ko, o dalawa, no? Sa darating na mga taon. No? Pero ibig sabihin, karamihan pa rin po ay mga independyente mga magistrado. Sana po nga, manatiling independyente and ulit-ulit! Judikatura, dahil sila na po talaga ang ating pinaka-aasahan sa panahon na may banta sa demokrasya. Kaya nga, may banta sa demokrasya, Nino. Demokrasya mo? Sinungaling ka? Ginagamit nyo ang demokrasya sa mga kabaliwan nyo. Ulo. Ako, aking paninindigan, susunod ako sa magiging desisyon ng judikatura. No? Naririnig nyo to, ha? Kung ano maging desisyon, susunod siya. Pag ang korte hindi sa kanya pumabor, tingnan natin kung ano naman sasabihin nito. Tingnan natin. Ako duda talaga ako rito. Sasabihin nila na dapat i-present ako mga dokumento, susunod po ako dyan. Pero hanggang hindi po magsalita ang judikatura, hayaan po natin silang magdesisyon. Yan na, naririnig nyo to sinasabi niya, ha? Pabor siya. Kung kailangan daw ibigay yung dokumento, ibibigay daw niya. Pero, dapat yung korte ang magdesisyon, hindi daw ang Congress. Sige ha? Dahil ako naman po, meron din akong paninindigan future reference na natin to. Na i-produce yung mga dokumentong hinihingi ng Kongreso dahil nga po, walang kinalaman yung mga bagay-bagay na yan sa Pogo. At naghahanap lang sila ng butas. O nga pala po pati BIR, pinahabol na ako ngayon. Pero ano naman ang gagawin ko kung wala talaga akong kita ng malaki na pagbabayaran ng buwis. No? So wala po tayong magagawa dyan. Wala daw kitang malaki si Harry Roque? Talaga ba? Walang kitang malaki. Hulitin nga natin. Baka nagkamali lang akong pandinig. Pero hanggang hindi po magsalita ang judikatura, hayaan po natin silang magdesisyon. Dahil ako naman po, meron din akong paninindigan na nalabag sa aking karapatan na i-produce yung mga dokumentong hinihingi ng Kongreso dahil nga po, walang kinalaman yung mga bagay. Sige. Bagay na yan sa Pogo. Naghahanap lang sila ng butas. O nga pala po Ito. Pakinggan natin ha. Pati BIR, pinahabol na ako ngayon. Pero ano naman ang gagawin ko kung wala talaga akong kita ng malaki? No? Ano daw ang gagawin niya kung wala naman daw siyang kitang malaki? Hoy, BIR, kasalanan nyo ba pala? BIR, kasalanan nyo. Hindi naman pala kumikita ng malaki si Harry Roque. Ba't nyo hinahabol?
Yung BIR pa may kasalanan? Ay, ang galing talaga magbalik. Abogado talaga to. Ha? Abogado, natitrain niya talaga. Yung binabaliktad niya mga sitwasyon. Ay, abogado. Abogago! Abogago talaga! Diyos ko, Roque! Ay, lako. Babayaran ng buwis, no? So wala po tayong magagawa dyan unless mapakita nila na meron akong kita na hindi report. Wala naman po talaga. Dahil so nakalipas sa mga taon, ang aking kita lamang ay talagang kita sa gobyerno at matapos ko umalis ng Kongreso, syempre, konti lang kita ko dahil bago pa lang ako bumalik sa practice. Next naman! Sino kaya mauuto dito sa mga sinasabi niya ngayon? Naniniwala ba kayo na wala ito masyadong kilikita si Harry Roque? Talaga? Ngayon pa nga lang bumabawi, natigil pa. So, naniniwala Ngayon pa lang na bumabawi, natigil pa. Nako, sinisip pa tayo. Sinisip pa kayo mga nasa Kongreso. Bumabawi na nga pala si Harry Roque, pinigilan nyo naman magkapera. ako na wala rin po mangyayari sa kanilang investigasyon na yan, maski pagdating sa BIR. Anyway, nasa mabuti naman po akong kaligayahan. So wag po kayong mag-alala. Tayo po ay nananampalataya na mabibigyan ng katarungan ng hukuman at Iba talaga, Ben Reklamador pag mayaman. Ang 100M, hindi pa yan malaki. Yung Harry Roque na to. Binabaliktad lahat ng sitwasyon. Napakagaling naman. Napakagaling mo naman. Sandali, mapunta na tayo dito. Vice President si Raulo. Ito.